potential nila. This is still a Kimi, this is still a carry. Aabot sa punto na hindi na kailangan mag-dive ni Ryzen doon sa backlines kasi yung front-to-back damage, it's too much for Smart Omega. Tingnan natin kung aabot din ba ito sa late game dahil kanina sa game number 1 of this best of 3 series ay umabot tayo ng 25 minutes. Isang minuto na lang sana ay natay na nila ang ating current longest game dito sa MPL Philippines Season 16. Pasok na tayo dito sa Land of Dawn. Looking at the early game, Joshi, sa tingin mo ba ay kayang makalamang dito ng TLPH? Kaya naman if those arrows would connect para dito kay Sanji and also if they would do the Selena Gatot Kacha combo. The level 4 power spike ng TLPH is too good. Even yung Hayabusa can be caught off guard doon. But look at Carl TZ! Oop! Pero look at that. Possible first blood na nga ba ito? Pero mukhang hindi. Para muna for TLPH. Pero ang pinaka-kinakatakot ko dito is yung ay instantaneous na crowd control. At kakasabi ko pala ng crowd control, walang kalaman for Super Yoshi. It's yung the first blood for Sanji. Eh yun kasi nakita ko sa index, ang baba ng crowd control for Smart Omega. Lumangoy pare. Wala silang panghawak doon sa Lancelot and even the Selena. They would really commit yung Tsunami Slam ni Super Yoshi. But again, hindi sila yung mga magagandang targets. And what happened during that first blood na nakuha ng TLPH is that nauna na naman si JP doon sa pwesto, doon sa may pixel bush down left side. So alam niya na merong manggagaling at may tao doon sa left mid bush. Ang ginawa na lang nila, taunt, yung arrow, and yung sinasabi din ni Athena, the crowd control is enough para ma-burst down ang isang Kaleya ni Super Yoshi. Ito rin yung parang ginawa niya yung basic TikTok combo ni Selena, yung triple, yung apat na dash doon sa may bandang river. And for the side of TLPH, mukhang na checkpoint na nila ang kanilang pinakaunang win condition dito na kumonekta ang mga arrow. And that's first blood already para kay Sanji. That also gives him the ability na mag-leash doon sa mga crabs na napaka-high value ngayon sa metang ito as the first turtle of the game will be spawning. May maliit na kalamangan ng TLPH at mukhang magsiset up na rin ng Omega around that turtle. And as you mentioned, DOT talaga yung puhunan dito na Smart Omega. Pero kung instant na pag-uusapan na mas afford ito ng TLPH ngayon, instant pag round dito sa unang pagong, umaali-aligid dito si Sanford. Eyeing in din sila James and even Super Yoshi. Falling star man out. Pero sa pinakagitna pala, maganda yung pagpasok ko ni James. Carl DC will still be Ryzen down! the turtle. How is si Ryzen na matatanggal? Sunod nga ba sa lisan Super Yoshi? AOG ay nakakama! And another arrow and trap will hit as well. Ito yung sinabi mo kanina, Josie, yung Gatot Selena combo. Kapag natont, may rektang araw na para sa'yo. Tapos pwede mo pang baguhin yung variant. Pag may tinamaan, pwedeng may taunt na kasunod. Pag may tinamaan, pwedeng may AOG na kasunod. And for TLPH, agad-agad, as early as now, kumokonekta na agad yung combo na yon and nakukuha nila yung maximum value out of it. It's Ryzen falling down. Hindi lang yun yung nangyayari. Pinipigilan nila yung Hayabusa na makuha yung ideal game niya sa early. At kung nakita natin yung graphic kanina, number 1 Lancelot pala. MPLPH all-time stats para dito kay Carl Tusok. There is a reason as to why may skin under Carl TZ on this Lancelot, and up until this day, Season 16 ng MPL ay napaka-relevant pa rin ni Carl TZ sa Lancelot pick na ito. Number one. Oo. Nakita natin. Lahat number 1. Lahat Di ba na-achieve nila dito maging number 1 if ever na malimit nga nila yung snowball and early game for Hayabusa. You've discussed, Joshi Cakes, na kailangan sana niya ng mga pick-off kills kaso hindi nangyari kasi laging sama-sama. Saka wala siyang aabutin at the moment. Masyadong malikot si Sanji, di mo alam saan manggagaling. Kung si Oheb naman yung target mo, may purify din yan. Remember, napopurify yung pagkabit ng shadow. So pwedeng gawin yon ni Oheb every single time kasi wala naman siya kakatakutan. Hindi rin naman nakakadalaw si Super Yoshi sa gold lane dahil napipigilan ni JP at ni Sanji yung mga ikot ng Omega. Pero at least kahit paano, nakakapag-farm naman si Netsuki. In fact, nakuha pa nga niya yung gold crab ngayon. And this is what Omega wants. Ayaw nila na mangyari yung mga laban around that gold lane dahil nakita na rin natin the way this bagong barangay plays sa game number 1 ay protektodo talaga sila dito kay Netsuki. And we saw that almost pay off. Kamunti ka ng gumana yun sa game number 1. But now, dito sa pangalawang pagong natin ay mukhang mauunan naman ang TLPH. Hindi ko konekta ang Abyssal Arrow pero Omega pala ang kakalapit dito. Pwede pumabrito for Smart Omega, lalo't nasa malapit lang si Netsuki. Habang inuunahan naman dito Super Yoshi Sanford, all eyes on him. Multiple traps as well ay naaapakan at may nakaabang pang JP sa may bandang likod. Sanford as well, where the Starlight Dance ay maganda-ganda yung formation. Pero for Smart Omega,
might be a bit shaky yung kanilang nagiging depensa dito sa Turtle. Sasayaw muna pero nangangalati na. Turtle secure para dito kay Carl TC at hahanapin niya dito si James. Pero mukhang magbabak na ang side ng TLPH. Kalmado lang pare, nananakot lang si Carl Tusok. Tsaka yung flicker din ni Sanji kanina para iwasan yung potential na gustong gawin ni Super Yoshi. That was a really perfectly timed na flicker para kay Sanji. Nagulo bigla yung tempo na gustong gawin ni Super Yoshi. That could have been a pick-off para sa Smart Omega. But because of him not connecting that Tsunami Slam para kay Sanji, biglang nabago at pumabor sa TLPH yung tempo ng laban. Kung kanina hinahawakan lang nila Carl TZ, but then nung nag-decide sila na okay, pwede na, malayo si Ryzen, ginawa't binurse na lang nila yung Turtle. And looking at the Infinix in-game equipment, no, nakakapag-farm naman ng bagya dito si Netsky. Still, a 700 gold lead. Nahawak dito ni Uwe. But sakto-sakto lang yan. You are playing the Harith. Yan talaga dapat ang itsura ng laro doon sa gold lane. But overall, yung team advantage ng TLPH ay lumalaki na. Almost 3,000. At makikita natin may malaking rotation na ibabato ang bagong barangay. TLPH kailangan dumipensa around their Harith. Nararamdaman kasi nila yung reaction dito onto Netsky. Habang yung out of the guard dyan ay wala naman masyado tatama. Pero tatamaan yata dito sila Sanford. Si James sa pinakaharap. Sumasalo-salo at tumatangkin ng mga damage. For Smart Omega, very nice to protect dito kay Netsky. Mas matapang pa nga si Oheb dun sa point na yun. Kahit alam niya na may potensyal na tao doon sa side ng Smart Omega, okay lang kasi may Purify naman siya. Nakaamba yung taunt mula kay JP. Ay, nakaamba na rin dito si Carl TZ. Super Yoshi, malalatagan na Zaman 4. Sanford as well. And dito, kompletong 5 ng cavalry. Ang nag-react alone dun sa gold lane. Walang respeto sa torre ng Omega. Ayaw nilang bigyan ng chance at mukhang mapapa-flicker papalayo si Haji. At kailangan nang lumayo dito. Papasok pa rin si James. Okay, tatama dito si JP. Kakayanin ba nila na ma-sustain yung damage? Mukhang hindi. No sir muna. Uy, napakagandang pitas para dito sa Omega na burn man ang flicker ni Haji. Nakakuha naman sila ng kill. Last turtle ay magsuspawn na rin. TLPH ang may hawak ng pixel brush. Mukhang susubok ang Omega muli. Also a good thing para sa Smart Omega is that nagkaroon ng space si Netsky na kumuha ng minion wave doon sa bottom lane. And come the moment na kakailangan siya for the turtle, makakasama siya at makakabalik siya doon sa original lane niya. Now for Smart Omega, they are minimizing casualties, yes. Pero kailangan nilang bilisan na at the moment. Kailangan ng step up, kailangan ng pindutin yung gas kasi duwarating sa punto na yung mga items ng side ng TLPH is enough na para makapag-invest sila up until to the late game. And that's gonna be the last turtle secured para dito sa TLPH. All 3 turtles ay napunta sa kupunan ng Team Liquid. At mukhang magdedepensa na muli sila. Ang ganda pa pala ng itsura ng mga torre ng TLPH. Yes. Parang pang next game pa. Aabot pa no? Pero kung sakali, next game ang gustong i-extend ng Smart Omega. Pero this time, ito pala yung gusto nila JP. Super Yoshi ngayon ay kakapitan na trap. Di pa naman dito ang pagpasok ng Carl TZ. Grabe yung dedication even with the Phantom Execution. Alam niya kasi na kaya niyang patayin dahil merong trap, may abyssal trap na natapakan itong si Super Yoshi at that. And up na yung brute force kay Carl TC, so we would expect a lot of dash papasok mula kay Carl. Hindi na siya matatakot na lumaban against Smart Omega even though may magic damage enough naman to compensate for the physical damage mitigated. Nandyan naman yung Kimi, but up to now, hindi naman din ganun ka-threat si Haji. In fact, si Carl pa yung threat kay Haji. Oo, yung hinihintay nga talaga ni Haji na sabihin nating power spike on this Kimi ay mukhang mamaya pa natin mararamdaman pero mukhang mas mararamdaman pa niya yung plate armor ni Sanford. Nakakabili din lang niya. Para sa mga hindi nakakaalam, no, nagtataka sila bakit nga ba blade armor yung binibuild against this Kimi? Hindi ba magic ang binabato ni Kimi? The answer is yes, pero nagre-reflect din kasi napakasakit pa rin ng binabalik na damage ng blade armor sa Kimi na maiilang ang Kimi sa pagbato ng mga bola-bola sa iyo. 35 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord at lumalaki, lumulobo lang ang gold lead ng TLPH. Unti-unti lang din sila nakakuha ng mga items na kailangan nila. And look at JP prioritizing the Trajan armor. Alam niya rin kasi na yung Kimi yung problema niya at hindi yung Hayabusa and even not yung carry at this point in time. Andiyan na yung Dominance Ice, malapit na mabuo, nandiyan na yung Black Ice Shield. So technically for JP, okay na sa kanya yung depensa niya. What's left is magamit na nila RTC and even Oheb yung damage na meron sila. Kahit pa paano meron na siyang innate resist, di ba? Kaya yung Black Ice isa mas muna kung chop suey pa lang naman yung iyong budget.
Pero ngayon, for the budget naman, Grabe. ay umaayon pa rin sa TLPH. As they set their sights here onto the Lord. Sanford as well, forward march. Ayaw niyang palapitin. Ayaw niyang pasilipin din sila Haji. And as you've mentioned, with the blade armor, ay mas nangangarepan doon sila Haji. At isa lang siya laban sa tatlo. Pero kinaya, nakamatay pa nga ng isa. The Predator is doing it. Ngayon, pagkakataon Binuhat. magpasikat ng JP. Channel Summon Force, binuhan. Kinangga, pinatulog dito ang Smart Omega. Tatakas pa nga dito si Sanford pero kakainin na siya ng barangay. Siya ang alay. Super Yoshi, susunod ka na! Ay, nakaka-easy sa pinakalikod. Abutan na sila Netsky. Talagang inaayaw na lang ang premyo. Pero may katuwang pa rin namang Torre. That's going to be a double kill for Netsky. Habang si James naman ngayon, iyahatid muna pa uwi nila Oheb. Pare nang gigilata lahat ng mga players doon na. And, oh, wait now! It's Sanji again connecting an arrow and sasabihin ko pa lang sana na we have to give it to Sanji with that off angle abyssal arrow. They were able to get Ryzen on the process and hindi lang yon because nawala ng damage din sa side ng Smart Omega. It's go time for TLPH and enough pa na sumakto nakita natin na tumama yung pana kay Netsky. Buhay na sana siya. Okay na lang sana yun for Smart Omega na hindi ka mamatay pero pinatay pa rin siya ni Sanji. Ang daming nangyari sa team fight na yon. Every individual sa laban na yun ay parang may kanya-kanyang play na nagme-make sense din on a shared objective. Kumbaga, may mga kanya-kanyang misyon pero yung iisang goal ay nandun pa rin. Natunaw man yung Lord para dito sa side ng TLPH. Mukhang itutuloy pa nila. Okay, Netsky na iiwan! What a play here for TLPH! And ngayon, wala bang 2 minuto na nabubuhay si Netsky nung pagkamatay niya kay Sanji. Kay Oheb naman siya bumagsak. Aray ko. Kanina binabanggit natin na ito na yung oras na kailangang maipalo yung items. Teka lang, si Wow! Sanji! Whoop! Aabot doon na shot ng play for James. Habang si Sanford naman nasasagot, pwede bumabalik Ayun, din sila Oheb. Kasabay ng pagbagsak ng mga buhay at HP per season nila James ay pagbagsak din na Torre sa pinakagitna. Di yata sila hinto dyan dahil nakakalamang ngayon ng TLPH pati yung bandang baba kinlear na rin ni Carl TZ. Buhay na si Netsky. Nandiyan pa rin naman ang mga holy defense para dito sa Omega at mukhang matitigil na dyan ang pag-push ng TLPH. Overall, nagsimula ang kanilang Lord push ng 5,000 ang kanilang kalamangan. Kumita sila ng around 1.5k gold lead at mukhang babakuran na rin nila ang jungle. Nice touch mula dito kay Carl TZ. Kaya Tomoyoshi! isa na, Huwag dadalik tsunami niya. slam kasi si JB agad ang mababurst down dito sa pata. Aray! Aray! No way! Kaya kung sapat Oh, ka, oh, ay, ka din ang tusok na oh my pinaturos, makakatakas! At ngayon nag-aabang, Oh nag-aabang pa rin my! ang next target. Grabe yung takas, grabe yung dashes. Pero ngayon si Ohib naman ay pagkakataon niya para sumikat. Andiyan ang screen sa Synchrofacial with a chrono dashes. Kukonekta kay James. Pero atras muna ang TLPH. Pare yung recall ng TLPH ay pang flex pero yung mismong galaw ng TL ngayon ay pang flex against Omega. 30 seconds bago lumabas ang sunod na Lord at mukhang mainit na ang mga kamay ng La Cavalry ngayon. Okay, may talong pa dito si Sanford. Sumusolo na naman. Very same scenario na kung saan tatlo tumataw sa kanya. Nakatanggal pa ng isang Haji earlier. And with that, for Smart Omega, they realize parang hindi dapat kay Sanford lahat ang bantay natin. May rason kung bakit nabigyan ng skin ang Lancelot sa ngalan ni Carl TZ at iyon yung rason. Pinakita lang niya yung mga dash na ginawa niya. It could have been a kill. Pero dahil doon sa galaw niya din na ilang pumasok ang Smart Omega, kaso nga lang may magandang attempt din na ginawa si Netsky. Sinubukan niya na i-intercept yung pass ni Lancelot doon sa top lane. Ang kaso nga lang hindi niya napatay. And because of that, this could be a free lord dahil alam naman ni Ryzen na hindi sila makakakontest. Oh, hindi na talaga makakakontest and that's gonna be the door secured for TLPH. Omega ngayon ay mapapadepensa na naman. Ang maganda dito ay at least umaabot na tayo sa punto na mayroon na talagang respectable na wave clear dito si Haji and Netsky. In fact, yung talon mula kay Super Yoshi ay malaki pa rin ang threat. Pero ang magiging choice na lang ata niya dito pare ay si Sanji or si Carl. Tama, mas mabilis kasi talaga yung atake dito for TLPH. Parang 120 FPS ng GT30 Pro. Sakto. Hindi rin effective na kung si JP yung kukunin kasi kung hindi nyo siya ma-burst at the moment, kayo yung mayayari. Isang taunt lang mula kay JP is a game changer for TLPH. One good taunt against Haji and even against Netsky or even kay James, kayang i-burst down yon ng TLPH. We are down to a base siege na gagawin ng Cavalry. Nahihirapan ngayon na Smart Omega. May mga ligaw na pana. May ligaw pa na pagtalo dito for Sanford. Ang dami na kailangan isipin. Naiwasan pa rin naman pero hindi maiwasan pagkabagsak ng kanilang
inhibitor turret sa may bandang baba. Oo, Lord defense muna. Mukhang matutunan naman ito ni Netsky and Haji. Kalmalicious muna para sa TLPH. Isang Tony pa ang Aro! hinahanap nila at hindi tatama kay Netsky. JP, Pero JP will conceal. Mahanap niya dito yung isa. Pero siya ay Oy! matutunaw sa ilalim. Hindi na makakatalong na AOG. Pero kukonekta na ang best and arrow sa isa. Makakadepensa naman si Ryzen. Here comes Ugi Shadow Kill. Pero mukhang makakapag-quad shadow din lang palayo. Dalawang inhibitor turret pa rin ang natitira. And that is the end of the push para sa TLPH. And correct me if I'm wrong, parang nalugi pa ata ang TL doon. Napakaganda ng depensa na yon from Smart Omega. Dumating na tayo sa punto na yung carry ni Nets ay hindi mo na dapat biruin. Yung pagpasok ni JP, it could have been a good engage sana for TLPH para makapag-push ng turret. But because of the high damage over time mula sa carry na in fact, isang item na lang yung kulang. This could be a rose gold na pwede niyang puhunanan considering na mataas yung damage output ng Selena and even ng Harith and yung Malefic gun na pick up niya, enough na yung added range para maging efficient dun sa teamfight. Mahirap nang biruin. Sabi mo nga, magbiro ka na sa bagong gising, wag lang sa nagda-def na Smart Omega. Oo. And even for TLPH, nakikita ko yung position ni Sanji. Tinatry niya talagang i-arrow si Netsky just so hindi masayang sana yung Yes. talon ni JP. Oo, and nakita na rin natin no, yung tagal ni JP doon without the revitalize during that time. Less than 2 seconds na. Kailangan Sanji! na malingan. Pero si Sanji with a flicker. Quad shadow kakabit yung Ugi Shadow Kill. Nagkakabit. Nandiyan na yung revitalize ni JP. Saves the day. At may best and arrow counter engage. Nako, nagpapadali sila ngayon na habol. Diyan ko Steel Blade. At Super abutan Yoshi? ni Super Yoshi. Sanford on the move. Hindi niya tatantanan dito mga members ng Smart Omega. Still, what a vision here for TLPH. Huwag ang prinsesa ko moment mula kay JP papunta kay Sanji. Ang ganda na sana nung engage ng Smart Omega. In fact, hindi ganun talaga kaganda yung pwesto ni Sanji doon kasi pwede siyang mabigyan at any single moment. And because of JP sharing that Ugi Shadow Kill, meanwhile James though, AOG! Naku! Tatama pa yung dalawa. Kailangan matras dito ni Netsky. Abutan pa na Falling Star Mode. Sunod-sunod na. Pagpasok dito ng TLPH with a stampede. Oh my God! Dito na. Kaso not for long. At Zorb secures the triple kill. And this might be it. May wave pa sa baba at nirekulan na nga. Huwag na tayong maglokohan pa. Wala nang magdedepensa para sa Omega. Recall party is here. The minions are here. At nandito na rin ang TLPH. Ito ang tunay na flex as Team Liquid Philippines makes their way onto the base of Smart Omega and finally will secure the 2-0 sweep para sa araw nito. What a dominating match para sa Team Liquid. Up to that last moment, hindi tinigilan ni Carl TZ at nila